Ayon sa Department of Tourism, tumaas ng 14 hanggang 15% ang bilang ng mga turista sa bansa noong Enero hanggang Pebrero. At patuloy pa rin ang kampanya ng department na It's More Fun in the Philippines. Kaugnay niya, makakapanayam natin si DOT Assistant Secretary Benito Bengzon. Magandang umaga, Asek Bengzon. Good morning. Yeah. So, ang dami na ngayon dumarating na turista galing sa ibang bansa. Bakit sa tingin nyo? Parang record-setting na yung mga figures na to. 400,000 nung Enero. That was supposed to be the first time na nag-400,000 tourist arrivals sa Pilipinas. Bakit? What's going on in the Philippines na gusto nilang puntahan? Well, umpihan na po natin ng good news. No? Kakukuha lang po natin ng statistics natin for February. And ang January, February natin, umabot po ng 772,000, which again is a record figure. For the first 2 months of 2012. For the first 2 months, this represents a 15% growth rate over the same period last year. So, tuloy-tuloy po ang pagpasok ng mga turista. Bakit nangyayari ito? Una-una, tandaan natin na nilaunch po ni Secretary Mon Jimenez yung More Fun campaign noong January. So, nakatulong po ito sa create ng awareness. No? It created a buzz. Marami po naging interesado tungkol dito sa ino-offer natin, no? What's more fun about the Philippines. So itong More Fun in the Philippines na slogan, umaabot yan sa iba't ibang bansa. Alam ko, matunog yan sa Pilipinas, pero how is it being marketed in other countries? Nilaunch po natin ito noong first week of January dito sa Pilipinas. Pagkatapos noon, after a few weeks, we went to Indonesia, andun si Secretary, nilaunch niya, first time, international event, no? Noong February, meron po tayo sa India, meron tayo sa China. Pagdating po noong March, andun na naman si Secretary sa Germany naman, which is the largest travel fair. So, tuloy-tuloy po ang pag-market at saka pag-promote natin ng Pilipinas using the new handle, no? More Fun in the Philippines. Okay, but aside from the slogan, ano ba talagang binibenta nyo tungkol sa Pilipinas? Is it still the beaches or what is it? Well, yung More Fun in the Philippines, I guess it's also about the people, no? Pero ano ba may bago ba kayong sinasabi sa mga potential tourists para pumunta dito sa atin? Meron po tayong tinatawag na National Tourism Development Plan. Master plan natin yan from 2011 to 2016. Nakalagay po dito yung mga priority tourism products na tinatawag natin. So, andyan po yung medical tourism, adventure tourism, andyan po yung heritage and culture, andyan po yung cruising. So, sari-sari po yung mga ino-offer natin sa mga turista. So, itong mga dumarating, no? Ano yung ginagawa nila dito? Ano yung growth sector sa tourism? Well, in terms of nationalities, bumabandera pa rin po ang Korea. Okay. Korea, United States, tapos ang China po, number 3 na. Na-overtake na po ang Japan. So, ito po yung mga major markets. In terms of yung experience naman, marami pa rin sa kanila pumupunta for the beaches, for the shopping, for the spa, yung mga gustong magpaganda, no? Marami rin po sa kanila pumupunta for the history and culture. Especially, meron tayong mga UNESCO World Heritage Sites. At saka napakahalaga po, marami pumupunta ngayon ng Palawan dahil sa pagkapanalo ng Puerto Princesa Underground River. Yeah, marketing din yun. Opo. Nabanggit niyo yung mga Koreano, this is South Koreans, no? Alam natin na maraming Koreanong hindi lang nagiging turista rito, but once they visit our country, they stay, no? Ano bang special attraction natin sa mga Koreano? Alam natin na may mga Koreano sa Pilipinas, nagiging celebrity pa rito, ano? Totoo po yan, maraming nananatiling mga Koreano dito. Bakit? Unang-una, malapit. Okay? We are about 3-4 hours away. So, madaling puntahan. Pangalawa, tayo po, we are warm and friendly. So, ito po ang lamang natin doon sa mga kapitbahay natin. Pangatlo, in terms of the experience, no, na pwede natin maibigay sa kanila, meron tayo yung beaches. Kaya pag pumunta po kayo ng Boracay at saka Cebu at saka Bohol, ang dami po mga Koreano So marami po tayong products na pwedeng ma-offer dito sa mga Koreans. Okay, of course, marami tayong attractions dito, no? Kasama na dyan yung people, it's really more fun here. Pero lumalabas din sa balita yung mga unsavory aspects ng Pilipinas na ayaw din ng mga turista, no? Nag-uumpisa dyan yung supposedly yung pinaka-worst airport sa buong mundo, and then may maraming reklamo tungkol sa mahirap maghanap ng malinis na banyo, etc. etc. Ano bang priorities ninyo para ma-improve naman yung mga creature comforts para sa mga turista sa atin? Well, una-una sabihin namin na we listen to all these comments, no? Kasi importante na matugunan lahat ng mga problema na lumalabas, no? Whether it's the airports, yung traffic, yung basura, yung mga rest area. So, ang importante po dito yung pakikipag-ugnayan sa ibang mga ahensya.
So, pagdating po sa NAIA, and makikita nyo, may mga improvements na po sa, lalo na sa Terminal 1. So, ang importante po dito, coordination with the concerned government agencies. Pagdating po doon sa mga restrooms, importante po yung coordination with the local governments dahil sila talaga ang may responsibilidad dito sa mga rest areas at saka restroom, especially doon sa mga probinsya. So, ang importante yung coordination po para mabigyan ng atensyon itong mga issues na to. Okay. Nagkaroon ng controversy mga several months ago nung sinabi ni US Ambassador Harry Thomas na marami daw turista nagpupunta sa Pilipinas for sex, no? Mga sex tourists, no? You've been in the tourism industry, Department of Tourism for a long time. Naniniwala ba kayo dyan na marami nagpupunta pa rin dito for sex? Hindi po kami naniniwala dyan dahil meron po kami mga studies na nagpapakita kung ano yung mga motivation ng mga turista pagpunta dito. Siyempre, hindi naman nila lalagay yung binanggit mo, no? Pero karamihan po ng mga pumupunta dito sa Pilipinas, they go for the sites, no? So sightseeing, they go for the beaches, they go for the shopping. And marami din po dyan yung mga visiting friends and relatives. So ito po yung mga primary reasons for coming to the Philippines. Pero meron pa rin sex tourists. Siguro merong mga ilan-ilan dyan, no? Pero halos that's almost negligible Dahil ang attractions natin would speak for themselves. Okay. But is the government discouraging that? Kasi syempre nakakadagdag pa rin yun sa tourist arrivals, revenue, nagdadala pa rin ng foreign currency dito sa ating bansa kahit ayaw natin yung ginagawa nila. We are totally against that. Okay. Nabanggit nyo rin yung medical tourism, no? Anong ibig sabihin yan? Well, the more ang ginagamit po naming term dito is yung health tourism. Mas malawak po ang sakop nito. No? So, what we want to do is to promote the Philippines as a haven for health tourism. Pwede silang pumunta dito, whether for yung traditional medical treatment or pwede rin po yung mga wellness. Yung wellness, no? Yung marami pong pupunta dito from Japan, from Korea, nagpapaayos ng iba-ibang parte ng katawan. Yung iba po, yung facial, nail art, mga eyelashes, no? Popular na po tayo, lalong-lalo Because it's sa mga also babae. cheaper here kaysa sa mga bansa nila. Alam ko, may mga Amerikano nagpupunta pa rito tapos nagpapadentista. Totoo po Kasi yun. mas mura raw dito kaysa sa kanila. Bukod sa mas mura po tayo, mas marunong mag-alaga ang Pilipino. Service-oriented. Okay, mga destinations naman sa Pilipinas. Alam na natin yung mga pamoso, mga traditional destinations sa atin, no? Baguio, Cebu, Boracay, no? Palawan. Meron ba kayong minamarket ngayon na parang below the radar pero gusto nyo mas maraming pumunta doon? Ang maganda po ngayon dahil marami na tayong access, no? Either by air at saka by sea, marami ng options yung mga turista. So apart from the traditional destinations and gateways like Manila, Cebu, isama mo na rin dyan yung Boracay, Bohol, and Davao, no? Marami po mga ibang emerging destinations Andyan po yung Sorsogon for whale shark watching. Andyan po ang Kamsur. Sa Visayas po, andyan po ang Siquijor, andyan ang Guimaras. So marami makikita ngayon sa TV Monitor, no? Yung top destination sa Pilipinas. So yung top 8, so sa inyo galing yan, sa DOT, no? So Davao, Palawan. I didn't know na number 6 pala ang Davao. Marami palang turista nagpupunta sa Davao, no? So ang sinasabi nyo, yung Bicol, medyo dumadami na rin. Oo, Bicol, marami pumupunta dyan. Sa Ilocos, marami pumupunta for the churches. At saka yung mga gustong mahilig din sa local cuisine. Ito, Underground River, no? Alam natin na nagkaroon niya ng premyo or recognition internationally, no? Pumasok po ito dun sa New 7 Wonders of Nature. So, we're very happy na napasok po. Kasi ang ibig sabihin nito May ngayon... dividend ba yun sa tourism? Dumami talaga ang turista? Definitely. In fact, ang report na nakuha namin ngayon is pila-pila na yung mga tao dun sa Puerto Princesa. Pero ang significance po nito, yung sa pagkapanalo ng Puerto Princesa Underground Rivers, magkakaroon tayo ng icon, ng bagong image for Philippine tourism. Na pag yung turista, pag pumunta ng Pilipinas, I want to go to, or I have to go to Puerto Princesa Underground River. Okay. So far, ang pinag-uusapan natin yung mga dayuhan, mga foreigners, no? Pero importante rin ba sa inyo ang domestic tourism? Mga Pilipino na nagde-decide na pupunta ba ako sa Palawan o sa Hong Kong? Pupunta ba ako sa Ilocos o sa Indonesia? Nagmamarket din ba kayo sa mga domestic tourists? Ano bang ginagawa nyo para dito sa Pilipinas nila gastusin ang kanilang pera? Well, kukunti lang ho nakakaalam na ang bilang ng domestic tourists natin ay di hamak na mas malaki kaysa sa foreign visitors. Okay. Ang estimate po namin, nasa 25 to 30 million ang domestic tourists natin every year. And ang contribution yung sa economy is about 8 times greater than what we're getting from
foreign tourists. Ang estimate po natin, nasa 800 billion pesos ang nakukuha natin sa domestic tourism. At saka, syempre, top of mind na yung Pilipinas sa domestic. So, you don't need to market to domestic tourists as Actually, much. ang maganda po nga nito, very active ang private sector natin. Sila na mismo ang nagpo-promote ng mga properties nila. So, ang ganda po ng development and ang kagandahan din po kasi nito is the more Filipinos get to know about their own country, they become proud. At pag bumiyahe po sila abroad, they can be in a better position to talk about what we can offer. Siguro ang nakaka-sorpresa lang sa iba is may mga bad news din ang gagaling dito. There's crime, sa mga news programs katulad nito, sunod-sunod yung mga ulat namin tungkol sa krimen, there's armed conflict, there's all kinds of things happening, no? But despite all that, record-setting pa rin yung mga tourist arrivals. Sa tingin nyo, bakit hindi natatakot yung mga turistang pumunta rito? Well, kasi ang ngayon, the modern day traveler is well-informed. So alam nila yung actual situation eh. Marami dyan nagre-research bago pumunta dito sa Pilipinas. Alam naman nila na we're safe, we're peaceful. So marami sa kanila talagang pumupunta dito despite, the things that they hear or they Or we're read safe about. and peaceful in some places. Hindi naman siguro everywhere. Hindi naman. Aminin naman natin yan na hindi naman sa lahat ng lugar. Alright, good luck sa inyong mission. Maraming salamat, ASEC Benito Bengzon ng Department of Tourism.